So bago tayo magsimula, tayo muna po ay mag-pray. Tayo manalangin sa Diyos, Amang Diyos na sa langit. Ikaw po ang Diyos sa dakila. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa umagang ito upang hilingin na pagpalain mo po yung mga salita, Panginoon. Dalahin ko na puspusin mo kami ng Espiritu mo. Dalahin ko rin po na pagpalain mo yung salita mo, maging kalakasan namin, magpagaling ka, maghimala, magpalaya. Pagpalain mo ang YouTube, ang Facebook, ang Internet, ang himpapawid. Sa oras ito, lahat ng tagapanood, tagapakinig natin dito sa loob at sa labas, Panginoon, ay pagpalain mo. Maranasan nila yung mga himala mo, Panginoon. Salamat po sa daglag ng buhay. Salamat po sa kalakasan na patuloy pinapahiram mo sa amin, binibigay mo sa amin. Salamat po sa umaga ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So yung title natin ngayon ay paliwanag sa talinhaga tungkol sa mga hasik. Kasi si Jesus Christ lagi nagsasalita ng patalinhaga. Kaya nahirapan maintindihan ng mga alagad yung salitang patalinhaga. Kaya nagtanong sila sa Panginoon kung ano ibig sabihin ng mga talinhaga ng ating Panginoon. Minsan tayo nahirapan umintindi ng talinhaga. Kapag hindi mo talaga inaral yan, hindi mo maintindihan. Kapag talinhaga, dapat aaralin mo. Ipag-pray mo. Hilingin mo sa banal na Espiritu na maintindihan mo yung mga talinhaga ng ating Panginoon. Yan yung susi para maintindihan mo. Magtanong ka sa Panginoon kung ano ibig sabihin yung kanyang salita, ano ibig sabihin ng talinhaga. Kasi pag binasa mo lang yan, baka magkaroon ka ng maling interpretasyon. Dapat tatanungin mo, ano ba ibig sabihin, Panginoon, ng salitang talinhaga? Kasi yung mga alagad, habang nagtatalinhaga ang Panginoon, ay nagtanong sila. Sabi na Panginoon, yung kaharian, ay alam na niyo yan. Pero ito'y nakatago sa mga taong nasa labas. Kasi merong mga taong sa labas. Merong mga taong nasa loob. Ito yung mga nasa loob. Ito yung mga naglilingkod sa Diyos. Yung mga nasa labas, yung malayo pa sa Panginoon. Amin po ba? Kaya, patalinhaga ang mga salita ni Jesus na sinasabi sa maraming tao. Sabi dito sa Marcos chapter 4, verse 13 hanggang verse 20. Sunod-sunod yan na verse. Marcos chapter 4, verse 13 hanggang verse 20. Sunod-sunod na verse. Pag chapter malaki, pag verse maliit. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi po ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang talinhaga? Kung hindi mo maunawaan yung unang talinhaga, paano mo maunawaan yung mga kasunod na talinhaga ng Panginoon? At tinanong sila, Lord, hindi pa ba nyo naunawaan yung mga talinhaga? Yung mga salita ko? Na patalinhaga? Paano nyo maunawaan ang iba pang mga talinhaga? Ipinaliwanag ng Panginoon yung talinhaga. Sa 14, ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ginasik ay ang salita ng Diyos. Binhi. Mensahe. Binhi at mensahe isa lang. Yung binhi, yung salita ng Diyos. Yung mensahe, ang salita ng Diyos. Amen. Ang binhi ginasik yan. Ginasik sa mga tao. Parang ang puso natin parang lupa. Amen. Yung puso ng tao parang lupa na hinasikan ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos. Amen. At ang mga binhing na mga nalaglag sa daan ay yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig din sila. Pero bakit nalaglag? Kasi pabaya. Dahil sa kapabayaan ng tao, kaya ang salita ng Diyos nahulog. Nalaglag sa daan. Yung mga tao nakikinig din. O bakit nalaglag sa daan ang salita ng Diyos?
Pagkarinig nila ay dumaraan sa Satanas at inalis ang salitang nahasik sa kanila. Kasi si Satanas, ang trabaho ni Satanas, agawin yung binhi, agawin yung mensahe sa ating puso. Para hindi ka manalig sa Panginoon, para hindi ka maligtas. Amen ba? Yan yung kanyang trabaho. Kaya pag ikaw nakikinig, dapat seryoso ka. Dapat totoo ka sa iyong pakinig. Dapat pagkatapos mo mapakinig, i-review mo yung YouTube. Magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. May mga tao na pagkatapos makapakinig, wala na natatandaan kasi naagaw na po yan ng dyablo sa kanilang puso. Ayaw kasi hindi mo yun na matuto tayo sa Panginoon. Ayaw niyang matuto tayo sa Diyos. Ayaw niyang lumago tayo. Yan ang trabaho ng dyablo. Binabantayan niya yung mensahe, binabantayan niya yung salita na ipinapangaral sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating sa Satanas at inaalis ang salitang nahasik sa kanila. Kaya maging mapagbantay ka sa mensahe ng Panginoon. Amen. Amen ba? Huwag yung nakinig ka tapos binabaliwala mo ang salita ng Diyos. Alam mo ba kapag wala kang panampalataya, wala sa iyong salita ng Diyos, impyerno bagsak mo? Kapag wala kang panampalataya, wala yung salita ng Diyos sa puso mo, impyerno bagsak mo? Kasi ang pananampalataya yun ang susi para maligtas tayo. Panampalataya kay Jesucristo. Amen. Kaya huwag mong pabayaan yung mensahe, huwag mong pabayaan yung salita, yung binhi. Binhi, salita ng Diyos, mensahe, para yan sa puso mo kasi ang puso natin nag-represent parang lupa. Tinatamna ng binhi, tinatamna ng salita ng Diyos. Kaya pag nakikinig ka, dapat maging totoo ka. Amen. Kasi may 4 na lupa dito na hinahasikan ng salita ng Diyos. Yun yung una yung binasa natin. Binhing nahasik yung salita ng Diyos at ang mga binhi namang nalaglag sa dalay, yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig din sila. Pagkarinig na dumarating sa Satanas at inaalis ang salitang nahasik sa kanila, inalisin yung trabaho niya, alisin yung word of God, alisin yung binhi, alisin yung mensahe. Yun yung binabantayan niya. Ayaw kasi niya tumubo yan sa puso natin. Ayaw kasi niya na lumago yan sa puso natin. Ayaw niya na magbunga ang binhi na yan. Ayaw niya magbunga yung mensahe sa ating puso. Amin ba? Kaya huwag kang maging pabaya. Huwag mo yan mahulog sa lupa yung binhi. Huwag mo yan mahulog sa lupa ang mensahe. Dapat shoot na shoot sa puso natin. Amin ba? Pasok na pasok dapat sa puso natin ang binhi, ang mensahe, ang salita ng Diyos. Amen ba? Ito yung pangalawa. So 16, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan. May nalaglag naman sa batuhan. Bato-batong puso, matigas. Ay mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig dito ng salita ng Diyos, nakikinig din. Agad tinanggap nila na may galak. Tinanggap na may galak. Sa 17, subalit hindi ito tumimo sa kanila. Hindi tumimo sa kanilang puso. Hindi tumimo sa kanilang puso ang mensahe, ang binhi. Ay katulad, hindi ito nagtagal. Pagdating ng kapighatian o kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Yan yung problema dyan. Kapag dumadating na yung kahirapan, pag dumating na yung pag-uusig, sumusuko na sila. Hindi na sila nagpapatuloy. Yan yung pangalawang lupa. Kapag may kahirapan na, ang kahirapan ay isang pagsubok, yung pag-uusig ay isang pagsubok sa atin, agad na silang sumusuko. Amin mo ba? Yan yung pangalawang lupa. Pero nakikinig din yan ang salita ng Diyos. Tinanggap din nila na may galak. Pero hindi tumimo sa kanilang puso. Hindi na natili sa kanilang puso. Yan yung pangalawa.
Evaluate natin yung ating mga sarili. Ikaw ba yung nakikinig, tapos naging pabaya, nalaglag ang mensahe, nalaglag ang binhi sa daan? Ikaw ba itong nakikinig din ng salita ng Diyos, tinanggap na may galak, subalit hindi naman tumimo sa kanyang puso, hindi nagtagal ang salita ng Diyos, pagdating ng kapighatian o kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad sumuko. Ganon kapag may mga kahirapan na dumadating, pagsubok yung kahirapan, pag may mga pag-uusig na, ang mga tao ay umaalis na sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sumusuko na agad. Dahil lang sa kahirapan, dahil lang sa pag-uusig, sumusuko na sila. Amen. Isa yan sa lupa. Kasi yung puso natin nag-represent sa lupa na hinahasikan ng binhi, tumatanggap ng mensahe na ipinapangaral ng Panginoon, pinapangaral ng pastor kasi wala na si Jesus Christ, kasi mga pastor na yun ang nangangaral. Amen? At yung pangtatlo, ito naman ay katulad ng binhing nalaglag sa matinik. Pag sabing matinik, madawag na halaman. Matinik na halaman o madawag na halaman. Madaming mga distraction. Matinik. Madawag, maraming mga distraction. Sila yung mga taong nakikinig din ng salita ng Diyos, nakikinig din to. Nakikinig din sila ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin, sa buhay, maraming pag-alala sa buhay, walang pananampalataya, kaya puro pag-alala ang iniisip. Pagkasilaw sa salapi, paghumaling sa ibang mga bagay katulad ng kalayawan o mga gawaing pansalibutan, tandaan po natin yan, isa yan sa bagay na kung bakit ang salita ng Diyos ay nababaliwala. Kapag ikaw ay laging nababalisa, lagi ka nag-alala, nasisilaw ka lagi sa salapi, nagkaroon ng pagkahumaling sa ibang bagay, sa kalaywan, mawala talaga yung salita ng Diyos sa iyo. Mawala ng puwang sa kanilang puso, at hindi sila nakapamunga. Amen? I-evaluate natin sa sarili natin. Kung ang salita ba ng Diyos ay natili sa atin. Pagkatapos ba makapakinig ngayon, pag wala kang natandaan sa mensahe, maaaring inagaw na po yan ng dyablo. Amen ba? Kasi naging pabaya ka. Hindi mo ni-review yung YouTube, hindi mo ni-review yung Bible, hindi mo binasa yung Bible, hindi ka nag-pray. Kaya mabilis mawala yung salita ng Diyos sa puso mo. Kaya ngayon, tandaan po natin yan, kapag ang mensahe na ito ay napakinggan nyo at wala kang natandaan, maaaring isa ka sa biktima ng dyablo. Kasi ang trabaho ng demonyo, ang trabaho ng dyablo, inaagaw niya ang salita sa puso ng mga tagapakinig para ang mga tayo huwag manampalataya, huwag manalig sa Panginoon, para huwag maligtas ang tao. Kasi pag wala ka manampalataya, wala yung salita ng Diyos sa iyo, hindi ka ligtas. Amen po ba? Yan, mababasa niyo yan sa Lucas chapter 8 verse 12. Dumarating sa talas sa mga hasik, para nyo dumarating sa talas para agawin niyo yung salita ng Diyos na hasik sa puso ng tao. Para wag manalig sa Panginoon ang tao, para wag maligtas ang tao. Inaagaw niya yung salita ng Diyos, inaagaw niya yung binhi. Wag kang papayag na agawin ni Satanas yung salita ng Diyos, agawin yung mensahe sa puso mo, wag kang papayag. Amen mo ba? Magbasa ka ng Biblia, tandaan mo yung mga chapter, tandaan mo yung mga verse, sundan mo. Hindi mo pag nakinig ka, tapos na. Hindi lumalago ang marami. Kasi hanggang pakinig lang, lagpas sa kabilang tainga. Amen? Tandaan natin, pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka lalago. Pag hindi ka nagpipray, hindi ka rin lalago. Amen? Kaya huwag niyo kalimutang magbasa ng Biblia o manalangin lagi sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya, dapat lahat tayo lumago. Dapat lahat tayo matuto
Dapat lahat tayo nakikinig at ini-evaluate natin yung mensahe ng Diyos, iniintindi natin maigi. Kasi para yan sa atin, tinatanim yan sa ating mga puso. Amen ba? Amen. Sa puso natin tinatanim ang salita ng Diyos. Kaya dapat may mga, alam kang chapter tulad ng mga nakalagay na yan. Biblical yan, Deuteronomy chapter 6. Ilagay sa mga hamba, pintuan, ilagay sa mga ano ng bahay, para wag mong kalimutan, pagtingin mo sa pintuan, Word of God. Kahit saan ka tumingin, may salita ng Diyos na nagpapaalala sa iyo, magbigay ng reminder sa iyo. Ang Diyos may utos sa iyo. Amen po ba? Kaya mahalaga na dapat nating maintindihan yan. Kung nais natin lumago, nais nating matuto sa Panginoon, huwag mong pabayaan na ang salita ng Diyos maagaw ng dyablo. Kasi yun yung kanyang trabaho. Dumarating siya para agawin sa puso ng tao yung mensahe, yung binhi, yung salita ng Diyos na ipinapangaral sa mga tao. Amen. Yun yung kanyang trabaho. Kapag wala sa iyo ang panampalataya, wala sa iyo ang salita ng Diyos, impierno ang bagsak mo. Amen ba ba? Kasi ang panampalataya yun ang nagliligtas sa tao. Ang salita ng Diyos yun yung nagtuturo sa iyo kung ano yung nais ng Diyos na gawin mo. Amen ba ba? Kapag wala ang salita ng Diyos, ano gagawin natin dito? Wala. Kaya dahil sa salita ng Diyos, andito tayo nagkatipon para sa Panginoon. Amen ba? Amen. Yun po yung katotohanan. No? Kung wala yung salita ng Diyos, wala tayo dito. Maring yung iba ngayon, nasa sabungan. Yung iba ngayon, nasa inuman. Iba't ibang mga lugar, iba ngayon, nasa mall. Nasa Jollibee. Kaya dahil sa salita ng Diyos, nagkatipon tayo kasi mahalaga ang araw na ito. Sabi ng Panginoon, gawin niyo ang loob ng 6 na araw at pang-7 para sa akin. Ang pang-7 araw ay pinagimbanal ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. Nandiyan na yung prosperity. Kapag may panampalataya, huwag ka lang mag-alala. Kasi nga, nandiyan yung prosperity. Pinagpala, pinagimbanal. Ibig sabihin ng pinagpala, pinasagana ng Lord ang pang-7 araw. Amen? Amen mo ba? Yung 6 na araw mo, duduplihin na ng Panginoon yon. Dapat mayroon kang panampalataya sa Kanya. Pagsunod sa Kanya mga salita. Amen. Para ikaw'y pagpalain ng Diyos. Spiritual na pagpapala. Kasi may mga pagpapala na material na hindi naman makapagliligtas. Alam ba, may sabi na sa inyo, may mga tao na nahulog sa impyerno. Inuna yung pamilya. Inuna yung trabaho. Inuna yung pagtulong sa tao. Pero bakit nahulog sa impyerno? Kasi nakalimutan nilang may Diyos. Na ang dapat unahin ay ang Diyos. Kasi yan ang pinaka-dakilang utos ng bayan, Marcos chapter 12, verse 29-30. Na unahin mo ang Diyos. Inuna yung pamilya. Inuna yung trabaho. Inuna yung pagtulong sa tao. Pero nahulog sa impyerno. Bakit? Nakalimutan nilang may Diyos. Na siyang dapat unahin sa lahat ng bagay. Amen. Nasabi ng Biblia, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-isip. Nakalimutan lang unahin ang Diyos. Yan ang naging kaso ng maraming tao ngayon. Bilyong tao ang gano'n ang problema. Una yung pamilya, una yung trabaho, una yung pagtulong. Nakalimutan may Diyos. Kaya napahamak ang kaluluwa nila. Imbes na ang Diyos ang unahin, di ba? Una ang Diyos, pangalawa tao. Amen. Una ang Diyos, pangalawang tao. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Kaya dapat lang natin siyang unahin. Dahil lang sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos. Amen. Ito yung pinakamaganda dyan, yung pang-apat na lupa. Ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa matabang lupa. Matabang lupa, matabang puso. Sila yung mga taong nakikinig. Nakikinig dito ha. Kung maganda yung kanyang pagkinig. At
tumanggap ng salita ng Diyos. Mahalaga yung tinatanggap natin yung salita ng Diyos. Yung tatlo, hindi tinanggap ang salita ng Diyos. Baliwala ang salita ng Diyos. Kaya yung pang-apat, tao rin ito na nakikinig, kaya tinanggap niya ang salita ng Diyos. Namunga ng sagana at may tig-30, naka-6 na po, at tig-100. Kaya tayo dapat una natin nadadala sa pamilya natin yung ating pamilya. Amen. Yung mga anak natin. Hindi yung tayo-tayo lang. Yung asawa natin, nadadala, naging bunga dapat natin yung ating mga asawa, naging bunga dapat natin yung ating mga anak. Nandoon yung sakripisyo. Hindi na ikaw na lang linggo-linggo yun nandyan. Saan yung mga anak mo? Saan yung asawa mo? Amen. Dapat sinasabi din natin sa kanila yung mensahe ng Panginoon. Dapat sinasabi din natin sa kanila yung binhi, yung salita ng Diyos. Inaaral din dapat sa kanila. Pinapaalalahanan dapat din sila. Kasalanan na niyo kung hindi man siya maligtas. Basta't mahalaga, pinaalalahanan mo. Amen ba ba? Kung mahulog man siya sa impyerno, kasalanan na niya yun. Hindi mo na kasalanan yun. Basta't mahalaga, napaalala mo sa kanya ang mensahe. Sa Ezekiel, sabi nga doon, yung mga dugo ng mga tao na yan, yung mga anak natin, pamilya natin, asawa natin, hanapin sa atin ang Panginoon kasi ikaw yung inuna na iniligtas. Ikaw yung inuna na binigyan ng karunungan at kaalaman tungkol sa kanyang salita. Ikaw yung inuna ng Panginoon. Kaya may responsibilidad ka sa mga anak mo, may responsibilidad ka sa asawa mo kasi ikaw yung unang inabot ng Panginoon. Para ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Para ibahagi sa kanila ang mensahe ng Panginoon. Amen mo ba? Huwag tayong katitiwala kasi darating ang takdang panahon ng paghukom, hahanapin sila ng Diyos sa atin. Nasaan yung asawa mo? Nasaan yung mga anak mo? Nasaan yung pamilya mo? Di ba ikaw yung inuna kong inabot? Ikaw ang una kong naging alagad? Ikaw ang naging unang instrumento ko? Naging kasangkapan ko? Para dalhin sa kanilang mensahe ng Panginoon? Amen ba ba? May pananagutan sa'yo. Hahanapin ng Diyos sa atin ang mga dugo ng mga asawa natin, anak natin, mga kamag-anak natin. Kung hindi pa sila maligtas, may panagutan tayo. Kapag hindi mo binahagi ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos, may panagutan ka. Kapag binahagi mo sa lahat, hindi sila nakinig, naging matigas sa kanilang mga ulo, wala kang panagutan. Amen. Wala kang panagutan kung naibahagi mo sa kanila. Ngunit kung hindi mo ibinahagi sa kanila ang mensahe ng Panginoon, mayroon kang pananagutan. Amen pa ba? Amen. Kasi ikaw yung unang binigyan ng karunungan, kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, paibahagi ito sa iyong asawa, sa anak mo, sa kamag-anak mo, sa lahat ng iyong pamilya. Dapat iniisip din natin yan, tayo langit tapos sila impyerno? Matutuwa ka ba doon? Amen mo ba? Ikaw sa langit, tapos ipapakita sa iyo ng Panginoon pagdating ng takdang, ayan o, dahil sa kapabayaan mo, dahil sa pagkukulang mo, amin ba? Kaya bahagi natin bilang mga lingkod ng Panginoon na ibahagi ito sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Yung mensahe na ba yung salita ng Diyos. Kaya pagtapos natin makapakinig, tandaan natin may yung mga chapter o verse. Marcos chapter 4 verse 7 hanggang 20. Tandaan natin. Huwag natin kalimutan. I-review natin. Hindi yung pagkatapos makapakinig, lagpasa na lang. Sa kabilang tainga, wala man lang tayong natandaan. Kapag wala ka natandaan, sigurado inagaw na po ng demonyo yun. Kasi ayaw ng demonyo naman ang parata ka sa bayan. Ayaw niyang ikaw ay mayroong salita ng Diyos. Ayaw niyang tanggapin mo yung salita ng Diyos sa puso mo. Amin ba? Yan ang trabaho ng Diablo. Kaya dito tayo sa matabang lupa. Ito naman ay katulad ng bining nalaglag sa matabang lupa. Nalaglag sa matabang lupa.
Sila yung mga taong nakinig at tumanggap ng salita ng Diyos. Tinanggap nila yung salita ng Diyos. Kasi si Kristo ang salita ng Diyos. John 1:1, siya ang salita ng Diyos. Namunga ng sagana, may tig-30, taga-ano na po, at may tig-100. Kaya pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, mamumunga ka talaga. Sa 30, 60, 100. Kapag hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos, hindi ka magbubunga. Amen po ba? Amen! Hindi ka magbubunga. Unahin natin ang ating pamilya. Basta't nasabi mo sa asawa mo, sa mga anak mo, yung mensahe ng Panginoon, wala kang panagutan sa Diyos. Kaya lagi mo ulit-ulitin. Di baling sabihin na, nakasawa ka na. Mas mahalaga na lagi natin inuulit-ulit para wala kang panagutan, para matandaan nila. Kasi sa mga anak lang natin, binibili natin, mga anak, pagpunta natin sa church, huwag kayong maging malikot ha. Matatanim yan sa puso nila, matatanim yan sa pandinig nila. Amin mo ba? Kaysa wala kang sinabi. Amin mo ba? Wala silang narinig sa'yo. Dahil sa panahon ngayon, danger, delikado. Kapag lagi mo yan pinaalala sana, matatandaan nila yan. Amen. Kaya mahalaga na, lagi natin pinaalala yung mga salita ng Diyos, yung mensahe ng Panginoon sa mga tao, sa ating pamilya. 4 na lupa. Yung 3, nagbaliwala. Isa lamang yung matabang lupa. Tinanggap yung salita ng Diyos, nagbunga yung salita ng Diyos sa kanyang puso, ng 30, 60, 60 at 100. Amen. Ito yung bahagi natin. Ito yung misyon natin. Ipangaral ang salita ng Diyos. Amen ba? Matthew chapter 28, verse 19 hanggang verse 20. Ito yung ating trabaho. Ito yung gawain na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Huwag tayong magbaliwala. Magkaroon tayo ng pananagutan sa ating pamilya. Magkaroon tayo ng pananagutan sa mga tao. Kasi ang impyerno, may pintuan kaya lang wala lagusan. Lahat ng pupunta doon sa impyerno ay aaray habang panahon. Iiyak, kaya lang wala na silang pag-asa. Amen ba? Kasi yun yung direksyon nila, yun yung pamumuhay nila nung sila nasa lupa, kaya sila nakapunta doon. Kung tayo man papasok sa langit, yung ating ginagawa ay yung kalooban ng Panginoon. Amen ba? Amen. Ganun talaga ang pagsunod sa Panginoon. May sakripisyo. Amen. May sacrifice. Alang-alang sa kaluluwa ng tao. May pagtsatsaga. Amen? Pagtsagaan mo sila. Kung paano tayo nagtsatsaga sa panalangin, magtsaga din tayo na magpaalala ng mensahe ng Panginoon sa bawat pamilya natin. Amen, Mama? Kasi kailan ka ba maghihinayang sa kaluluwa ng tao kapag nandun na sila sa kapahamakan? Amen? Sayang, hindi ko binahagi ang salita ng Diyos. Naging pipi ako, naging secret agent ako. Naging secret agent ako manampalataya. Amen. Saka maghihinayang ka pag nandun na sila sa kapahamakan. Kaya mahalaga na habang buhay pa, habang may pandinig pa, ibahagi mo yung mensahe sa kanila. Kasi pagpatay na yan, ano mang gawin mo dyan, hindi na makarinig yan. Amen.
Hindi na makaunawa yan, patay na yan eh. Minsan, pinapadama natin yung ating pagmahal, pagpatay na. Grabe yung ating pagluluksa. Yung tunay na pagmamahal, pinapadama pagbuhay pa. Amin ba ba? Yung tunay na pagmamahal, pinapadama yung pagbuhay pa. Huwag yung patay na. Kasi hindi na niya maramdaman yun. Hindi na niya maramdaman yung pagmamahal mo na ibigay sa kanya. Kahit lagyan mo ba ng 3 truck ng bulaklak yan. Hindi na niya maramdaman yun. Kahit na ibigay mo pa sa kanya lahat, hindi na niya maramdaman yun. Dito sa Lucas chapter 5 verse 1 hanggang verse 11, sunod-sunod na verse. Lucas chapter 5 verse 1 hanggang verse 11. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, si Jesus kahit nakatayo doon sa lawa ng Genesaret, nagsisika na napakaraming tao, nagunahan yung napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Ang mga tao naguunahan, nagsisiksikan para mapakinggan ang salita ng Diyos. May nakita siyang 1-2 bangka sa baybayin. Nilinisan na ng mga mangisda ang kanilang mga lambat. Wala na sila sa kanilang lambat. Wala na sila sa kanilang bangka. Nalinis na yung lambat. Bumaba na sila sa bangka. Sa 20, sumakay siya sa isa sa mga ito at napag-aari ni Simon Pedro, yung apostol. Hindi niya rito na ilayo ng kaunti sa yung bangka mula sa baybayin kasi baka mas tampid siya. Kasi ang mga tao nagsisikan sa paglapit sa kanya. Sabi niya kay Simon, ilayo ng kaunti yung bangka sa baybayin. Kasi baka mawawawi siya. Mas tampid. Kasi ang mga tao, wala na po yan sa lugar kapag interesado ang tao, lalo't may relief good. Amen. Yung mga material na bagay, dumugan po yan. Dudumugin ka yan. Pag walang maayos na sistema yan, dudumugin ka yan, puhubaran ka yan. Amen ba? Amen! Pag walang maayos na sistema, sa pamigay ng relief code, talagang ikaw'y huhubaran yan. Amen! Dudumugin ka yan. Sumakay siya sa mga ito, napag-aari ni Simon Pedro, apostol, hiling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral. Naghasik siya ng binhi, naghasik siya ng mensahe, nangaral siya ng mensahe ng Diyos sa maraming tao. Amen. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Nangaral siya ng mensahe ng Panginoon. Amen. At sabi diyan, pagkatapos niyang mangaral, tapos na siyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Amen? Pagkatapos niya mangaral ng mensahe ng Panginoon, inutusan niya si Simon Pedro, apostol, na pumalaot at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, maglabag po kaming nagpagod ngunit wala kaming nahuli. Magdamag na nagpagod. Palaot ngunit walang nahuli. Kasi bakit? Hindi kasi nila kasama si Lord eh. Amen ba ba? Kaya wala silang nahuli kahit nabiya. Amen. Kahit na janitor, wala siyang nahuli. Amen. Kasi nga hindi nila kasama si Lord eh. Kahit biya, kahit janitor, kahit gurami, wala silang nahuli, kahit isa. Pero, ang malang pangita, alam niyo yung pangita, madaling araw para pumunta sa laot. Ngunit wala kami nahuli. Maglamang kami sa laot, nagpagod kami, pagod na pagod kami. Hagis lambat,
batak lambat, hagis lambat, batak lambat, walang nahuli. Napagod sila. Amen? Napagod, kakahagis na lambat, kakabatak na lambat. Walang nahuli kahit isa. Sabi ni Peter, wala kami nahuli, Lord. Pagod na pagod kami, maglamag kami doon. Ngunit sinabi ninyo, ihulog ko ang lambat. Alam mo yung pagkikinig mahalaga. Sa dami ng tao na pinangaralan ni Jesus ng mensahe ng Diyos, si Peter ay nakikinig ng maigi. Amen. Gusto niyang gumawa ng himala kay Peter. Amen. Alam mo kapag gumawa ng himala si Lord, kahit saan pwede. Pag talagang gusto siya magpakilala sa iyo, kahit saan pwede. Kahit na yung lugar na walang tubig, disyerto, pwede siyang magpabukal ng tubig. Yung dagat, pag nagipit ang Panginoon, pwede niyang hatiin para padaanin ang Israel. Ano ba? Yun ang ginagawa ng Panginoon, pwede niyang hatiin para padaanin yung kanyang bayang Israel. Amen. Kapag gusto na gumawa ng himala, kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya papuntahin sa lambat yung mga isda. Amen ba? Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihulog ko ang lambat, kaya napakahalaga ng pakikinig. Panampalataya, pagsunod. Pakikinig, panampalataya at pagsunod sa Panginoon. Napakahalaga niya. Na dapat nakikinig tayo maigi sa mensahe ng Diyos at pagkatapos mapakinggan ang mensahe na titimo sa puso natin yung pananampalataya at pagkatapos susunod tayo sa Kanya. Yun si Peter. Alam niyo, dinidiscern ng Panginoon kung sino yung Kanyang gustong gawa ng himala. Marami naman mga tao doon, nagsisiksikan na eh. Nag-uunahan nga sa paglapit sa Kanya para makapakinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, ihulog ko na ang lambat. Ganun nga, ginawa nila. At nakauli sila ng maraming isda. Kung hindi siya nakinig, wala siya manampalataya, wala siya pagsunod, hindi niya nakita yung himala ng Panginoon. Amen. Amen. Amen ba? Kahit sa mahirap na sitwasyon. Mahirap yun kasi kagaling na sa laot, pagod na siya, walang nahuli. Tapos pababalikin ka doon, gano'ng kahirap yun? Amen. Amen. Si Peter mangingisda. Si Jesus Christ karpintero. Kung siya nakipagtalo kay Jesus Christ, walang nangyari. Kung sasabihin niya, ako mangingisda, kabisado ko ang dagat, ikaw karpintero, anong alam mo sa dagat? Pwede siya nakipagtalo. Naniwala siya sa salita ng Panginoon. Sumunod siya. Kasi malinaw ang kanyang pandinig. Yung kanyang panampalataya at pagsunod. Amen. Halos mapulit ang kanyang lambat. Sa dami ng huli. Kaya sabi ko, kapag gustong gumawa sinunod ng himala, kahit saan. Amen. Pwede yan tawagin yung mga isda. Para pumunta sa lambat. Pwede siya magpabuka ng tubig sa disyerto. Pwede niyang hatiin yung dagat. Pag gusto niya, amin ba, para padaanin ang kanyang bayang Israel. Pag sinod, ginipit mo, gagawa siya ng himala. Amin ba? Kaya halos mapulit ang kanalambat. Tapos, yung blessing na yan kay Peter, dumaloy sa ibang kasama niya. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa kabilang bangka upang magpatulong. At lumapit naman ang mga ito at napuro nila ang dalawang bangka. Ano pat, halos lumubog ang mga ito. Halos lumubog yung dalawang bangka. Sa dami ng huli. Grabing miracle. Isang himala.
Kaya kung nais mong ma-witness, ma-encounter ang mga himala ng Diyos sa mahirap na sitwasyon, tulad ni Peter, kagaling na sa dagat tapos pabalikin ka doon, mahirap yun. Napagod ka lang doon, wala kang nahuli, tapos pabalikin ka doon. Kung wala kang panampalataya, hindi ka susunod. Amen pa ba? Kailang malinaw ang kanyang pandinig, malinaw ang kanyang panampalataya, malinaw ang kanyang pagsunod sa Panginoon. So tinawagan nila yung mga ibang nasa bangka, lumapit naman yung mga nasa ibang bangka, at nagpatulong sila sa dami ng isda. Digo, yung mga isda ay nagtatalunan. Kaya napuno yung dalawang bangka. Halos lumubog yung dalawang bangka. Sa dami ng isda. Digo, blow marlin, lapo-lapo, tuna. Amen. Mga malalaking isda. Yung mga blow marlin, mga lapo-lapo, mga tuna. Ganun pag nabigay si Lord. Pag gusto mong pakilala ang Panginoon sa isang tao, gagawa siya ng himala. Palalong maniwala sa Kanya ang mga tao, palalong tatatag ang panampalataya ng tao. Kaya lalong tumatag si Peter. Amen. At yung kanya makasama. Namanggit tayo doon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagat ako'y makasalanan. Na-realize kasi yan nagkulang siya. Kaya ang ginawa niya, makita niya yung napakaraming huli, dalawang bangka. Siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagat ako'y isang makasalanan. Nakita niya yung kanyang pagkukulang. At sinabi niyang siya'y makasalanan. Kasi minsan, says to believe. Maniwala ko, pag nakita ko, meron kasi ganyan minsan eh. Maring si Peter ganun. Maniwala ako sa iyo, susunod ako sa iyo kapag nakita ko yung mga himala mo. Amen pa ba? Ang panampalataya kasi kahit wala pa yan, wala pang himala, mayroon na yan panampalataya. Amen. Kahit wala ka pang nakikita, naniwala ka sa Panginoon. Meron ka ng panampalataya. Kasi merong mga tao na, maniwala ako sa iyo pag may nakita akong ebidensya. Siguro na-realize sa kanyang puso. Meron siyang pagkukulang. Kaya sinabi niya, lumayo ka sa akin, makasalanan ako. Kasi alam naman natin pag nagkukulang tayo, di ba? Alam naman natin sa puso natin eh. Kilala natin ang ating mga sarili. Hindi natin pwede itanggihan. Alam natin, pag nag-evaluate tayo, kung may pagkukulang tayo sa ating mga puso. Amen. Lalo't mga tao nagkikinig ng salita ng Diyos nga hindi sumusunod, may malaking pagkukulang ka sa Panginoon. Hindi ka sumunod eh, nakikinig ka nga. Ay hindi ka naman sumunod. Amen. Mayroong mga taong nakikinig, ngunit hindi sumusunod. Sa 9, nagilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng nahuli. Nagilala sila. Si Peter at yung kanyang mga kasama. Ngayon din, sinasadya ko tuwan na marang si Bideo ang mga kasusyo ni Jesus. Ni Simon. Kasusyo sila ni Simon. Sinabi ni Jesus, kay Simon, huwag kang matakot mula ngayon. Mga tao na sa halip na isla ang iyong uhulihin. Imbes na isda ang hulihin, naging tao na yung hulihin niya. At dalhin sa Panginoon. Ay si Peter naging apostol ng Panginoon. Isang mangingisda, walang pinag-aralan. Amen. Eh kung ka matakot na wala kang pinag-aralan, papractice mo lang ang sarili mo. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, panampalataya. Amen ba? Kasi tuturuan ka ng Panginoon, tuturuan ka ng Banal na Espiritu kapag ikaw may panampalataya. Pag lagi mo binabasa ang salita ng Diyos, sabi ko sa mga baguhan, lagi kayong sumama sa amin sa evangelism. Kasi lahat ng ginagawa namin,
matutunan mo yan kapag lagi mong tinitingnan. Lagi mong ginagawa. Huwag ka matakot. Lahat ng ginagawa na may alam, matututunan mo yan kapag lagi mong sinusundan at ginagawa ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Ano mang bagay na pag-aaralan, natututunan kapag lagi mong pinapractice. Amen. Amen po ba? Kahit pagkakarpintero yan, kahit pagmimekaniko yan, kahit ano mang klase ng kurso yan, kapag lagi mo tinitingnan yan, lagi mo sinusubaybayan, matututunan mo yan. Amen po ba? Hindi pwede hindi mo matututunan lahat interesado ka. Amen. Kapag gusto mo isang bagay, walang mahirap. Amen po ba? Gusto mo matuto sa isang bagay, walang mahirap. Kahit pagninegosyo, kahit di ka mag-aral, pag nakuha mo yung sistema ng magaling sa pagninegosyo, matututunan mo yan. Pansin mo, negosyante ka na rin. Amen mo ba? Kasi kung yun lagi tinitingnan mo yung lagi yung sinusundan mo, matututunan mo yan. Amen. Walang bagay na mahirap pag gusto natin. Amen po ba? Walang bagay na mahirap pag ginusto mo ang isang bagay. Lalo na yung pagkikinig na salita Diyos, dapat interesado tayo. Lalo na yung panampalataya, mahalaga yan. Yung pagsunod sa Panginoon, mahalaga yan. Ang Diyos lalo higit sa lahat ay mahalaga. Amen po ba? Amen. Napakahalaga ng Panginoon sa ating buhay. Pag wala yung salita ng Diyos sa ating buhay, wala yung panampalataya, kapahamakan ng kaluluwa ng tao. Kasi ang salita, bakit? Yan yung nagtuturo sa atin para makasunod sa Panginoon. Pag wala yung salita ng Diyos sa isang tao, paano ka makasunod sa Panginoon? Wala naman salita sa iyo. Ano susundan mo? Amen. Amen po ba? Kapag wala yung salita ng Diyos, wala yung mensahe, ano susundan mo? Kaya nga, may nangangaral ng mensahe na para maintindihan natin kung paano natin sundin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Kuha ba? Kapag hindi ka seryoso sa Panginoon, wala kang matututunan. Kapag hindi ka totoo sa Diyos, wala kang matututunan, wala kang maintindihan. Kaya mahalaga yung may nangangaral na upo ka, nakikinig ka. Amen. At pagkatapos mo makinig, isagawa mo yun na pakinggan mo. Amen po ba? Pagkatapos mo makinig, isagawa mo yun na papakinggan mo. Kasi nga, si Satanas, maging maingat ka. Ang Diablo, maging maingat ka. Matapos ka makapakinig ng mensahe, ng aral ng Panginoon, ng binhi na nasiksa sa puso mo, agawin niya ito pag maging pabaya ka. Ayaw niyang matuto kang manampalataya sa Panginoon. Ayaw niyang maligtas ka. Amen. Kasi ang pananampalataya, ito yung susi para maligtas sa'yo. At ang salita ng Diyos mahalaga. Ito yung nagbigay ng kaalaman sa atin kung paano natin masunod ang Panginoon. Amen po ba? Yung salita ng Diyos. Kaya pag tinatawag ka na, huwag ka matakot. Si Peter, yung kanyang mga kasama, yung Santiago, Juan, at yung iba pa, nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan nila yung kanilang bangka. Lambat. Gaano kahalaga sa kanilang bangka? Gaano kahalaga sa kanilang yung lambat? Yun yung trabaho na doon kinukuha yung kanilang kabuhayan. Amen pa ba? Amen. Napakahalaga ng bangka, napakahalaga ng lambat, yun kasi ang kabuhayan nila. Minsan ang mga tao, tinatawag ng Panginoon, natatakot. Huwag ka matakot. Bakit? Si Lord ang ating resources. Si Lord yung ating provider. Maaring sa umpisa, dadaan ka sa pagtitiis. Maaring sa umpisa, dadaan ka sa kahirapan. Kasi bahagi talaga yan ng pagsubok sa atin. Kasi kung wala yan, mga bagay na yan, hindi ka titibay. Amen.
Isa yan sa paraan para mga lang hakbangin natin o step ng paa natin, lakad natin. Amen. Pero hindi habang panahon, ganyan ka. Habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, susunod din sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. Amen mo ba? Habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, susunod sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Kasi sumusunod ka sa isang makapangyarihang Diyos. Amen. Ako sa tao ko nga sumusunod, mayroon ka rin blessing na natatanggap. Lalo pa kaya sa may-ari ng lahat ng blessing. Amen. Kaya may tabi na lang kanilang bangka, maayos nila ang kanilang lambat, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ito pala yung susi ng blessing. Ang Diyos. Ginagawa ng Lord yung himala para patibayin sila. Patatagin sila. Kaya may mga tao na kahit aktual na kita ang himala ng Diyos, mabilis makalimutan. Yung buhay natin, isang himala ng Diyos. Yung kalakasan natin, isang himala ng Diyos. Pag hindi mo kinalala yan, makasalanan ng tao ka. Yung buhay ng pamilya mo, himala ng Diyos yan. Yung kalakasan ng pamilya mo, himala ng Diyos yan. Maraming mga himala ng Diyos sa buhay na minsan din natin napapansin. Yung hininga mo, isang himala ng Diyos sa yan. Humihinga ka mula pagsilang sa'yo. Wala kang bayad. Hindi mo binabayaran yung hininga mo. Amin mo ba? Mula pagsilang sa'yo, humihinga ka. Libre ang hininga. Hindi mo ba nakikita yan? Nagaling sa Diyos ang hininga natin? Yung mata mo, gawa ng Panginoon yan. Yung tainga mo, kung bakit ka nakarinig, gawa ng Panginoon yan. Yung kamay mo, yung paa mo, gawa ng Lord lahat yan. Yung bibig mo, gawa ng Panginoon yan. Baka hindi mo nakita yan, baka hindi mo na ipagpasalamat sa Diyos yan. Amin mo ba? Amen. Lahat ng mayroon tayo, ang Diyos ay may gawa. Yung trabaho mo, bigay ng Panginoon sa iyan. Yung lakas mo, alam mo ba, pag wala kang lakas, hindi ka rin makapagtrabaho. Kaya may mga tao na kung kailan may sakit, saka na ako maglilingkod sa Diyos. Nung wala sakit, ayaw maglingkod. Nung tinatawag lang pa yun na malakas, ayaw. Kaya nung may sakit na, Lord, pag pinagaling mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Kilala ka na kasi ng Panginoon. Amen? Saka na nga ako. Kaya habang may lakas pa tayo, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Habang may lakas tayo, sambahin natin ang ating Diyos. Habang may lakas tayo, sundin natin ang kanyang mga utos. Habang may lakas tayo, sundin natin yung kanyang mga salita. Habang may lakas ka. Lahat ng tao gusto langit. Pag tinanong mo kahit bata, saan ba gusto mo? Langit o impyerno? Langit po. Gusto na langit, ayaw sumunod. Amen. Yung mga sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos, ang papasok sa langit. Hindi papasok sa langit yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakasulat yan sa Matthew 7:21. Chapter 7, verse 21. Hindi lahat ng tumatawag Panginoon ipapasok sa langit. Kundi yung sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos, ang pahintulutan ng Diyos, napapasok sa langit. Sumusunod lamang. Amen. Amen po ba? Mas maganda yung biblical chapter at saka verse. Tandaan niyo yung mga chapter at saka verse. Kasi kahit na
basahin mo yan. Pag wala kang magtuturo sa'yo, hindi mo pa rin maintindihan, kailangan may mag-guide sa'yo. Amen. Kaya nga may mga Bible study para may magpapaliwanag eh. Kahit basahin mo ng basahin, pag walang banal na espiritu yan, hindi mo maintindihan yan. Kailangan mayroong tao na magpaliwanag sa'yo na mayroong espiritu ng Diyos. Amen ba? Amen. Kahit basahin mo ng basahin ng Biblia, kapag walang espiritu ng Diyos, hindi mo maintindihan yan. Kaya maraming mga tao na yung Bible, natatambakan na maraming libro sa bahay. Kayo may mga Bible ba kayo sa bahay na natatambakan ng mga libro? Hindi kayo interesado sa kayamanan ng Diyos. Ang salita ng Diyos, higit na kayamanan sa lahat ng kayamanan sa mundong ito. Kung may mga Bible kayo sa bahay tapos natatabunan na ng mga ibang libro, kasi hindi kayo interesado. Ang salita ng Diyos, yun ang tunay na kayamanan ng Diyos. Amen. Pag uwi mo, buklatin mo. May mga tao na kalat na nagbibigay ng Biblia. Kaya lang hindi sila interesado. Bakit hindi sila interesado? Wala kasing nagtuturo sa kanila. Kaya mahalaga yung tagapagturo. Mahalaga yung may nangangaral sa'yo. Mahalaga na may nangangaral sa'yo ng mensahe ng Panginoon. Amen pa ba? Amen! Kaya bakit walang interes ang tao sa Biblia? Kasi mangmang siya sa salita ng Diyos. Ibig sabihin ng mangmang, walang alalaman. Amen. Pagdating sa espiritual na bagay, mangmang siya, wala siyang nalalaman. Huwag kayo mo-open salitang mangmang kasi ang Panginoon mismo nagsabi, dahil sa kamangmangan na aking bayan, napapahamak sila. Dahil sa kamangmangan, dahil sa kawalan ng kaalaman, sa salita ng Diyos, napapahamak ang tao. Amen. Biblikal yung salitang kamangmangan. Kapag wala kang alam sa salita ng Diyos, mangmang ka. Mangmang ka pagdating sa salita ng Diyos. Huwag kayo ma-open doon kasi si Lord mismo nagsabi, dahil sa kamangmangan, ang kanyang bayan napapahamak. Walang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga may nangangaral ng mensahe ng Diyos. Mahalaga na mayroong naghahasik ng binhi sa ating mga puso. Kaya mahalaga na para hindi natin makalimutan ang salita ng Diyos, i-review natin yung YouTube, magbasa tayo ng Biblia, manalangin. Para hindi naagaw ng Diablo yung mensahe sa ating puso. Kasi pag nawala ka ng panampalataya, nawala yung salita niyo sa'yo, kaya papahamak mo talaga yan, papahamak ka talaga, sigurado talaga yun. Basta ka lang ba tatanggapin ng Diyos? Wala kang panampalataya, wala kang pagsunod sa Kanya? Amen? Pinagsisikapan yan. May sakripisyo yan. Kung gusto mo yung buhay na wala hanggan, pagsikapan mo, magsakripisyo ka. Para din naman sa yan. Makinig ka, umupo ka. Pakinggan mo yung mensahe. Pakinggan mo yung, tanggapin mo yung binhi, yung mensahe sa puso mo. Kasi pag wala ka naalala mamaya, sigurado yun, inagaw na yung Satanas yan sa iyong puso. Nabura lahat, wala kang naalala, kasi naging pabaya ka, kaya nahulog sa lupa yung salita ng Diyos. Amen! Kaya ang mahalaga na nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Yung pagtanggi sa salita ng Diyos, kasalanan. Yung pagbaliwala sa salita ng Diyos, kasalanan. Amen. Marami sa atin tumatanggi. Kasi bakit hindi nila naintindihan kahalagahan ng salita ng Diyos
Tinatanggihan. Hindi naunawaan yung kahalagahan ng kaligtasan ng salita ng Diyos, ng panampalataya, ng pagsunod. Hindi na naintindihan, kaya tumatanggi sila. Kaya nga, mayroong pangangaral, may mga preacher, may mga pastor, nangangaral ng mensahe ng Diyos para ang mga tao ay matuto sa Panginoon. Amen. Amen ba? Kaya may mga preacher, may mga pastor na nangangaral. Kahit ayaw mo makinig, pilit ay pinapangaral. Ang mahalaga doon, nagawa natin yung ating bahagi. Depende na yun sa puso natin. May mga puso na matabang lupa na tumatanggap talaga ng salita ng Diyos. May mga puso naman na bato-bato. May mga puso naman na madawag. Maraming distraction. May mga puso naman na hindi tumatanggap, kaya nahuhulog ang mensahe, nahuhulog ang binhi. Kaya wag nating baliwalain ang salita ng Diyos na matanim sa ating mga puso. Kasi yun yung susi ng iyong kaligtasan. Yun yung susi ng iyong paglago. Yun ang susi ng iyong pagtatag. Lagi kang makinig ng salita ng Diyos, patatatag ka. Kasi yung isang linggo natin ng pakinig, kulang yun. Sa dami pa naman ang ginagawa natin. Amen. Sa dami pa naman ang mga ginagawa natin. Iba't iba yung mga pumapasok sa isip sa puso natin. Kaya dapat, kung pwede, maya-maya magbasa ka ng Biblia, makinig ka ng salita ng Diyos, para may paglago talaga, mayroong pagbunga sa puso mo. Mahalaga yung lagi ka nakikinig ng paalala sa'yo. Amen. Gamitin natin ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Gamitin natin yung pakikinig natin tulad ni Peter. Gamitin natin yung ating panampalataya sa ating Diyos. Gamitin natin yung ating pagsunod. Ganoon si Peter eh. Matapos siya makinig, pumasok sa puso yung panampalataya. Matapos ang sumunod ng panampalataya, sumunod. Amen. Amen po ba? Ano na napakahalaga ng pakikinig? Kaya may tainga ka, huwag mong takpan yung tainga mo. Buksan mo yung tainga mo sa salita ng Diyos. Buksan mo rin yung puso mo para sa salita ng Diyos. Para sa iyan. Ikaw ang magbinipisyo niyan. Kaya mahalaga ng pakikinig, panampalataya at pagsunod. Amen. Huwag mo baliwalain yung mensahe ng Panginoon. Huwag mo nang palagpasin yan sa iyong puso. Dapat matanim sa iyong isip, matanim sa iyong puso ang salita ng Diyos. Amen. Huwag mong hayaan na maagaw ng demonyo yan. Ayaw ng demonyo na matuto ka sa Panginoon. Ayaw niya na lumago ka. Ayaw niya na magbunga ka. Magbunga ng kaluluwa. Ayaw ng demonyo na may maligtas na kaluluwa. Hinahadlangan niya yan. Kaya sabi ko, marami mga distraction. Pero depende sa iyo kung magpapadistra ka. Amen. Kapag pinakinggan mo yung distraction, hindi ka matututo sa Panginoon. Kapag nag-focus ka sa Panginoon, matututo ka. Amen. Marami talaga mga distractions sa mundong ito. Marami mga dawag. Marami mga matinik. Yung matinik na yan, dawag yan. Marami mga lalahanin.
Maraming mga pagkahumaling sa mundong ito. Amen. O dapat nakapokus ka sa mensahe. Dapat nakapokus ka sa binhing hinasik sa iyong puso. Kaya nga kahit saan mayroong pangangaral, dinadala ang mensahe ng Diyos. Para ang mga tao ay matuto sa Panginoon. May pangaral sa YouTube, may pangaral sa papawid, sa internet, sa radyo, sa telebisyon, sa mga mangyan, may pangaral. Dinadala doon ang mensahe ng Panginoon. Sa mga tribo, sa mga kaliban, kahit kumakain sila ng tao, dinadala pa rin ang mensahe sa kanila. May mga pagsakripisyo ang mga mensahero ng Panginoon. Para walang may sumbat sa Diyos at tao. Hindi namin napakinggan ang salita mo, kaya napahama kami. Pinisipan nila ang Diyos. Kaya ngayon, lahat ng lugar ngayon may pangaral. Para walang may balik ang tao sa Diyos. Na hindi kami nakapakinig ng iyong aral, hindi kami nakapakinig ng iyong mga salita. Amen ba? Lahat nakapakinig. Kung hindi ka man maligtas, kasalanan mo yun. Kung mapunta ka man sa impyerno, kasalanan mo yun. Bakit? Hindi ka nakinig eh. Hindi ka natuto. Hindi na kasalanan ng pastor yun. Hindi na kasalanan ng preacher yun. Amen? Kung magdusa ka man sa impyerno, hindi na kasalanan ng pastor yun, hindi na kasalanan ng preacher yun. Kasi pinili mo yun eh. Naging pabaya ka. Kaya ang payo ko, huwag kayong maging pabaya. Matuto kayo sa Panginoon. Hayaan niyo ang salita ng Diyos matanim sa puso niyo at tumubo at lumago at magbunga. Amen? Buksan niyo ang iyong pandinig sa mensahe ng Panginoon. Buksan niyo ang iyong mga puso para sa mensahe ng Panginoon. Huwag kayong magbaliwala. Kasi darating ang takdang panahon na lahat tayo harap sa Panginoon. Harap tayo sa Kanya. At sa pagharap natin sa Kanya, alam natin na ang buhay natin isa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo ang buhay. Isa lang. Hindi natin pwede sabihin na, Lord, bigyan mo ako ng isang pagkataon mabuhay para itama ako ang buhay ko. Hindi na pwede yun. Kasi pag namatay tayo, hindi na pwedeng ulitin. Isa lang ang buhay. Paalala ko sa inyo. Kaya habang nabubuhay, sumunod tayo sa ating Panginoon. Ipakita natin yung ating panampalataya. Ipakita natin yung ating pagsunod sa Kanya. Ipakita natin yung katapatan natin sa Diyos. Tulad si David, halimbawa si David. Sinundan ni Haring Uzias, sinundan ni Haring Itsikayas. Si David kasi, na buong pusong naglingkod sa Diyos. Wala siyang ginawa kundi nakalugod sa Panginoon. Mayroon namang halimbawa, kung may mga hari na hindi sumunod sa Diyos. Mayroong magandang halimbawa. Maging sa ating mga pagtatapat, ako kahit 10 piso, tapat ako. 20, 50, tapat ako. Amen. Pagdating sa financial, faithful ako. Para wag maging butas ng kaaway sa buhay ko. Para silyado ng kapangyarihan sa pamilya ko at silyado kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Nasa inyo na yan. Amen ba? Nasa inyo na yan. Kung ang puso nyo matigas, kung ang puso nyo ay matabang lupa, nasa inyo na yan. Amen ba? Ikaw ang pipili ng kapalaran mo. Ibinigay ng Diyos sa kanyang pagliligtas, ikaw ang mamimili.
May free will tayong piliin ng Diyos. May free will kang tanggihan ng Diyos. Amen. Piliin mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen po. May free will tayo. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Alam mo ang salita ng Diyos. Hindi ka niya pipilitin. Ayaw na pa yun na pinipilit ang tao. Ayaw niya pinipilit sa tao. Ang gusto nun, kusang ibigin mo siya. Kusang sundin mo siya. Amen po ba? Amen. Kasi kung pilitan na naman, hindi maganda yun. Kaya si Lord, binigyan tayo ng kalayaan. Amen? Pwede mo siyang sundin, pwedeng hindi. Pwede kang manampalataya sa kanya, pwedeng hindi. Pwede kang maglingkod sa kanya, pwedeng hindi. Pupiliin nyo ang maging tapat sa Diyos. Kasi nga, ang gusto ng Lord, yung ating free will, yung kusang loob. Yung hindi ka pinipilit. Amen po ba? Pwede kang takutin ng Diyos. Kaya hindi siya ganun. Pwede niyang ipakita sa iyo ang kanyang kapangyarihan para takutin ka. O hindi ganun ang ginagawa ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, kusang ibigay mo sa kanya ang buhay mo. Kusang mo siyang mahalin. Kusang mo siyang paglingkuran. Kusang mo siyang sambahin. Kusang mong sundin ang kanyang mga utos. Amen mo ba? Na may desisyon sa iyong buhay. Amen. Na mayroong kababaang loob. So tayo lalapit sa Panginoon sa oras ito. Ang sabi sa Santiago, chapter 4, verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Tayo ang unang lalapit sa Panginoon. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Santiago, chapter 4, verse 8. At sabi naman sa Matthew 11:28, lumapit tayo sa Panginoon, kayong mga napapagal, nabibigatan, may pagal ka ba, nabibigatan ka ba, mayroon ka bang kahirapan, lumapit ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapahingahan, sabi ng Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos, huwag kang mag-alinlangan. Lahat na nahihirapan, lahat na may kabigatan, inanyayahan na pa yun na lumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa Panginoon at lalapit sa tayo. Tayo ang unang lalapit sa Kanya. Santiago chapter 4, verse 8. Si Lord nag-aanyaya. Matthew 11:28. Come, sabi nun. Come, lapit. Lahat na nahihirapan, lahat na napapagal. At sila bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang sabi ng Panginoon. Si Lord ay nagbibigay ng kapahingahan sa mga nahihirapan, sa mga may kapagalan sa buhay. Sa lahat ng oras, ang Panginoon nag-aanyaya. Magpuri tayo sa ating Panginoon. Masamba tayo sa Kanya, magkinig tayo sa Kanya. Ipakita natin yung ating panampalataya. Ipakita natin yung ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Napahalaga ng pagkinig. Kaya ka binigyan ng tainga para makapakinig ka. Kaya ka binigyan ng isip para makapag-isip ka. Kaya nilagay ng Panginoon sa ating puso ang panampalataya para makasunod ka. Lahat ng bagay na mabuti ang Diyos ang naglalagay nito sa ating puso.
Kaya nilagay ng Lord sa ating puso ang desire na maglingkod sa Kanya. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagnanasa sa ating puso na paglingkuran siya. Kung nais mo ang himala ng Lord kahit sa mahirap na sitwasyon, tulad ni Peter, galing lang sa dagat. Walang huli. Kaya, sabi na Lord, bumalik ka sa dagat para manghuli. Gaano kahirap yon? Galing ka lang doon, papabalikin ka. Kaya mahalaga yung pakikinig ng mensahe. Napakahalaga ng panampalataya, napakahalaga ng pagsunod sa Panginoon. Alam ba yung panampalataya? Ipinapakita ito ng ating gawa. Ipinapakita ng ating mga gawa ang ating panampalataya. Mahalaga na ang paghakbang ng paa ay pagpapakita ng panampalataya. Ang paglapit sa Panginoon ay nagpapakita ng tunay na panampalataya. Ang sabi ng Biblia, humingi tayo sa Diyos at kayo bibigyan. Kumato kayo at kayo pagbubuksan. Humanap kayo at kayo makatagpo. Lucas chapter 11, verse 9 hanggang verse 10. Kapag tumatanggap ang bawat humingi at mabubuksan ang bawat kumakato at ang bawat humahanap ay makatagpo. Kung mayroon kang hinihingi sa Diyos, bibigyan ka niya. Pag wala kang hinihingi sa Diyos, huwag mong asahan, bibigyan ka ng Panginoon. Dapat mayroon tayong hinihingi sa Kanya. Mayroon tayong desire sa ating puso. Mayroon tayong pagnanasa sa ating puso. Dapat alam natin na ang paghingi ay susi ng probisyon ng Panginoon. Susi ng pagpapala ng Diyos. Yung paghingi. Yes, hallelujah.
Dinggin mo ang aming panalangin, Panginoon. Makaabot sa trono ng biyaya mo yung aming pagpupuri. Tanggapin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo yung aming pagpupuri sa umaga ito. Di na kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Di na kayang mawala sa piling mo, O Jesus. Kaya ka at sa'yo Yes! Hallelujah! Hallelujah! samba. Tanggapin mo yung aming panalangin. Tanggapin mo yung aming pagpupuri. Sa iyong trono. Sa umaga ito. Ay makapiling ka. Tanggapin mo yung aming paglapit sa iyo. Maya Tanggapin mo yung aming panampalataya. Tanggapin mo yung aming pagsunod. muli, maya Maging karapat dapat kami sa iyo sa umaga ito. Pabanalin mo kami. Linisin mo kami ng dugo mong makapangyarihan. Di na kaya mabuhay kung wala ka, O Diyos. Di na kaya mawala Dapat sa iyong harapan. mo, O Jesus. Puspusin mo kami, O Diyos. Tanggapin mo. Hindi namin ang Espiritu mo. Sa'yo'y sasamba, kaya nais mo ay matapiling ka upang muli payag ka. Upang muli mayagap ka. Tanggapin mo yung aming panalangin. Tanggapin mo yung aming pagpupuri. Papanalin mo kami sa oras na ito. Dahil mo kami karapat dapat sa iyong paningin. Di na kaya mawala sa piling mo, O Jesus. Hayaan mo ang salita mong panalangin sa aming puso. Lumago ang takbuhan. At sa'yo'y sasamba, kailangan mo ay makapiling ka upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka. Kaya nga naman at sa'yo'y sasamba. Magpuri tayo sa ating Diyos na buhay. Ay makapiling Ipakita natin yung ating pananampalataya. upang muli mayakap
ka. Ipakita natin yung ating pagsunod ng ating Diyos na buhay. Ka. Kaya at sa'yo sasamba. Kaya ko ay magkapit upang muli mayakap ka, 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 upang muli upang muli mayakap ka, upang muli mayakap. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Praise God! Ang sabi sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Tayo ang unang lalapit sa Diyos. Linisin niyo ang inyong mga puso, kayong mga makasalanan. Magpalinis tayo ng dugo ng Panginoon. Dugo na tumubo sa ating mga kasalanan. Ipalinis natin yung ating mga kamay. Ipalinis natin yung ating mga isip. Ang dugo ng Panginoon na tumubo sa ating kasalanan. Ang sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, kayong mga napapagal, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang sabi ng Diyos. Ihakbang natin ang paa natin na may panampalataya. Lumapit tayo sa ating Panginoon na mayroong panampalataya. Inayayahan ko kayo dito sa unahan. Ang sino mang mayroong panampalataya lumapit sa Panginoon. Ito'y para sa lahat. Sa lahat ng interesado sa Diyos. Sa lahat ng naniniwala sa Diyos. Sa lahat ng nais sumunod sa Diyos. Ako po'y manalangin. Sa ating paglapit sa Diyos, dapat maging malinis ang ating puso, maging malinis ang ating mga kamay. Maging malinis yung ating mga bibig. Maging malinis yung ating mga mata. At pabanalin tayo ng Espiritu Santo. Sumunod kayo sa aking panalangin.
para maging karapat dapat tayo sa ating Panginoon. Kailangan humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Ako po yung mag-pray. Nais ko kayong i-ministeryo. Nais ko kayong ilapit sa Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, napabanalin ng Diyos ang ating espiritu, pabanalin ng Diyos ang ating kaluluwa, pabanalin ng Diyos yung ating katawan hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya hindi na nakasulat sa 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16. Dahil ang Diyos ay banal, kaya kailangan tayo maging banal din. Sumunod kayo sa maiksing panalangin. Kailangan maging malinis tayo sa ating paglapit sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, narito ako sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking kasalanan. Kasalanan sa isip, kasalanan sa panalita, kasalanan sa gawa. Patawad po sa mga kasalanan aking sinadya. Patawad po sa mga kasalanan aking nakikita. Pag yung mga kasalanan, hindi ko sinadya, hindi ko nakita, patawad po. Patawad po sa pagtanggi ko sa mga salita mo. Patawad po sa pagbaliwala ko sa mga salita mo. Patawad po sa takot sa pag-alinlangan. Patawad po sa kawalan ko ng panampalataya sa iyo. Patawad po sa kawalan ko ng pagsunod sa iyo. Patawad po sa hindi ko pagsamba sa iyo. Sa hindi ko paglilingkod sa iyo, patawad po. Patawad po sa galit ko. Patawad po sa hinanakit ko. Patawad po sa tampo ko. Masama ng loob ko. Patawad po. Magpatawad ka para patawarin ka rin ng Diyos. Magpatawad ka para patawarin ka rin ng Diyos. Dahil yung mga nagpapatawad ay patawarin Diyos. Yung hindi nagpapatawad, hindi rin patawarin ng Diyos. Kung may kagalit kayo, patawarin nyo. May mga sama ng loob kayo, magpatawad kayo. Para ang Diyos ay magpatawad ka. Kapag hindi ka nagpatawad, huwag mo nga saan patatawarin ka ng Diyos. Magpakumaba ka sa harapan ng Panginoon at itataas ka niya. Huwag kang mamataas, dahil ang nagmataas ay binababa ng Panginoon. Binapagsak na yun ang mamataas. Yung nagpapakumaba ay tinataas ng Panginoon. Lahat ng aking karumihan, patawarin mo, Panginoon. Sa oras na ito, patawad po sa pag hindi ko paging tapat sa iyo, sa paglilingkod, sa financial, patawad po. Lahat ng aking karumihan, linisin mo ng dugo mo. Dugo na tumubos sa aking kasalanan. Patawad sa pagmamataas ko. Patawad po sa pride ko. Patawad po sa pagrebelde ko. Sa lahat ng aking kasalanan. Patawad po sa kapalaluan ko. Sa oras na ito, lahat ng kasalanan ko, sinusurrender ko sa iyo. Hindi ko ng tawad sa iyo. At sa oras ito, linisin mo ako. Yung mata ko, yung isip ko, yung puso ko, yung kamay ko. Linisin mo ng dugo mong makapangyarihan, Panginoon. At sa oras na ito, binubuksan ko ang puso ko para kay Jesus. Sabi mo, binubuksan mo ang puso ko para kay Jesus Christ. At inayayahan si Jesus Christ sa aking puso. Bilang aking Panginoon at Diyos ng aking buhay. Inayayahan ko si Jesus sa aking puso bilang Panginoon at Diyos ng aking buhay. Salamat pa yun sa pagpapatawad mo, sa pagkukulang ko. Dalangin ko rin na magpagaling ka, maghimala, magpalaya.
Ang revival sa healing, revival sa miracle, revival sa deliverance, revival sa panampalataya. Ilagay mo sa puso. At hihingi namin ang Espiritu ng Diyos sa na ipagkaloob sa bawat isa. I-desire natin ang Espiritu ng Diyos na siyang ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Nasain natin ang Espiritu ng Diyos. Nasain natin yung kagalingan. Nasain natin yung mga himalaan ng Diyos. Nasain natin yung pagpapalayaan ng Panginoon, pagpalaya sa kasalanan. Palayain ka na sa kasalanan, sa kahirapan, kasalatan. Hinihin natin ang pagpapalayaan ng Panginoon. Ang kailangan natin maging totoo sa Diyos. Humingi ka at bibigyan ka ng Panginoon. Katukin mo siya at ang pinto ay bubuksan sa iyo. Humanap ka, hanapin mo siya at ikaw ay makatagpo. Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap. Ang bawat kumakatok ay pagbuksan. At ang bawat humahanap ay makatagpo. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay totoo. Kapag totoo ka sa Panginoon, buong puso mo siyang hahanapin, masumpungan mo siya. Yes, hallelujah. Pagmalain mo yung oras ito po. I-desire natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Lord, pagpalain mo silang lahat. Lahat ng papatungan ng kamay ko ay lukuban ng Espiritu mo. Ipadama mo sa ilang presensya. Magpagaling ka, maghimala ka, Panginoon. Hindi ko ang apoy ng Diyos na kumilos sa buhay namin. Di na I-touch mo sila, Lord. mabuhay kung Ipuin mo sila, wala Panginoon. ka. Ipuin mo sila, Panginoon. O Diyos, Hindi ko na buksan mo yung aming mga mata. Buksan mo yung aming mga isip. Buksan mo yung mga puso sa mga salita. sa piling mo, Kung mayroon kaming pagkukulang patawad, O Panginoon. Jesus, Hindi ko ang presensya mo, hindi ko ang Espiritu mo ay aming maranasan. Gawin mo totoo ang puso namin sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. at sa'yo ay sasamba. Hindi namin ang Espiritu Santo. Bautisman mo sila sa Espiritu mo, Panginoon. Punuin mo ng Espiritu mo. Hindi ko ang healing, hindi ko ang miracle mo. Hindi ko ang Espiritu mo kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Mayakap ka Hindi ko ang paghipo mo sa buhay ng anak mo na lumapit sa iyo. Mayakap ka. Hindi ko ang presensya mo, Panginoon. Hindi ko ang power mo. Hindi ko ang fire mo. Di na Hindi ko ang kaya kalakasan mo. mabuhay kung Hindi ko ang wala ka. kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa aming kalagitnaan. O Diyos, Hindi ko ang pagpapala ng Diyos. Hindi ko ang kalakasan ng Diyos. kayang mawala Hindi ko ang kasalanan ng Panginoon. Inisip natin. piling mo. Bibigyan ka ng Panginoon. Kapag wala kang iniingin sa'yo, huwag mo ka sa amin, bibigyan ka niya. Tumayin ka at ikaw bibigyan ng Panginoon. At sa'yo ay sasamba. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Espiritu. Hindi ko ang pagkilos Ay ng Espiritu. makapiling ka Hindi ko magalingan, Panginoon. upang Tumayin ka at bibigyan ka ng Panginoon. mayak, Dahil tumatanggap ako tumingin. upang I-desire mo sa puso mo. Ano ba na kahiling mo? Lahat ng pagaling ka. bumagap ka. Tunawin mo yung kanyang bukod. Kaya nga Sa pangalan mo ni Jesus. Hindi ko ang power ng banal na Espiritu. Na siyang pupuspusan. Pagalingin mo sila, Panginoon. Ano ba ang kanilang naramdaman? Ano ba ang kanilang kalagayan? Aliwin mo sila, Panginoon. In Jesus' name.
ka upang Humingi tayo at kayo binigyan ng Panginoon. Pag sa bibigyan ka ng Panginoon, hindi ka humingi sa'yo. Sa pangalan lahat ng humingi ay bibigyan ng Panginoon. yakap ka. Magpagaling ka, maghimala ka, Lord. Kaya Magpagaling ka ng Panginoon. Hallelujah! 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 samba Puri ikaw, Diyos! Humingi kayo at kayo bibigyan. Mga tatlo, umato kayo at kayo sapagkat tumatanggap ang ay mga pangin. Sinasaway ko ang kahirapan. pamuli mayakap ka upang Sinasaway ko ang kahirapan. mayakap I-review ko ang kahirapan. Pagpadaling ka, Panginoon, sa umaga nito. At ang naramdaman sa physical, sa spiritual, sa ipuin mo kami, Panginoon. Palakasin mo ang aming physical. Ang aming spiritual. Pagpagaling ka, Lord. ay At ang mapatungan ng kamay ko ay gagaling. Maghimala ka. pamuli Puspusin mo kami, O Diyos. upang muli Ipagalaw mo ang Espiritu mo mayakap ka. sa bawat isa sa amin. Kaya at sa'yo ay sasamba. Kaya nais ko ay magabihin There's power in Jesus' name. muli mayakap ka upang muli mayakap ka. Kaya Jesus' name. at sa'yo ay samba ay ang ay magabi Nasahin natin ang Panginoon. Nasahin natin ang Espiritu ng upang muli mayakap ka upang muli mayakap ka. Kaya nga Puspusin mo kami, O Diyos. at sa'yo ay sasamba. Inang ang revival Kaya ba? nga ay makapiling ka upang muli mayakap ka upang muli mayakap ka. Yan, sa gumin. Tatanggap. Ka at sa'yo ay sasamba. Kaya nga nais ko ay magapiling ka Palakasin mo upang ang laman ng mga muli mayakap ka Bless mo sila, Panginoon. upang muli There's power in the name of Jesus. mayakap ka Power in the name of
upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka, Pagpalain mo sila, upang Panginoon, gawin mo sila muling totoo sa'yo. mayakap ka, upang muling Ang totoo sa Panginoon. muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Manalangin ako sa Diyos para sa inyo. I-receive ninyo yung lahat ng panalangin ko sa inyo. Tanggapin nyo ang lahat ng panalangin ko sa inyo. YouTube, Facebook, Internet, himpapawid. Hindi ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa bawat aking panalangin. I-receive natin yung mga panalangin ko. Tanggapin natin yung mga panalangin ko. Ang kaligtasan natin ng ating pamilya. Pagdating sa kaluluwa, i-receive natin na ingatan tayo ng ating Panginoon. I-receive natin yung kalakasan ng Panginoon, kalakasan ng ating pamilya. I-receive natin yung tagumpay ng ating pamilya. I-receive natin yung kasagaran ng Panginoon, kasagaran sa ating pamilya. I-receive natin yung proteksyon ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa lahat ng taong may pananampalataya. Hindi ko ba yun ang proteksyon mo? I-cover mo kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Hindi ko na maghimala ka, magpagaling, magpalaya. Pagpalain mo ang lahat na tagapanood, tagapakinig natin sa oras na ito. Hindi ko ang mga himala mo. Hindi ko ang paghipo mo, Diyos, sa bawat isa. Sa lahat na may karamdaman, sa lahat na nakakaranas ng kirot, sakit. Sa mga karamdamang wala ng lunas, sa mga karamdamang tinatanggihan ng doktor, abutin mo sila, Panginoon. Patatagin mo ang kanilang panampalataya. Hindi ko ang pagkilos mo, Panginoon, sa internet, sa YouTube, sa Facebook, sa impapoint, sa radyo, sa telebisyon. Pagpalain mo lahat sa tagapanood, tagapakinig natin. Sa oras ito, dito sa loob, sa labas, abutin sila ng iyong salita. Abutin sila ng iyong kapangyarihan. Hindi ko ang malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa umaga ito. Salamat po. Sa pagtugong mo na aking panalangin. Salamat po, Amang Diyos. Hinihiling ko ang lahat ito sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Receive healing. Receive miracle. Receive deliverance. Receive. Holy Spirit, receive. Holy Spirit, receive. I-receive natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Salamat. Sa pagtugon ng payo ng aking panalangin. Magpagaling ka, Lord. Sa YouTube, sa Facebook, sa impapawid, sa internet, abutin mo sila. Abutin mo, lalo na yung nandito sa harapan mo pa yun, abutin mo sila. Hindi ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Lahat na may pananampalataya, i-receive. Lahat ng panalangin ko. Lahat na may pananampalataya, i-receive yung aking panalangin. Kaligtasan, kagalingan, kalakasan, kasagalan, proteksyon ng Panginoon.
Salamat po, Ama. Sa pagtugon mo na aking panalangin. Sa oras na ito, sa'yo ang papuri, sa'yo ang pasalamat, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pagluwalhati. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen. Lahat tayo magsabi ng Amen, 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 Amen.